ang Pangulong Duterte sa ICC. At enable for Kaufman, for PRRD na makauwi sa Davao, kailangan munang makipag-meeting si Bangag Jr. kay Kaufman. Eh di gago pala tong lawyer na to. Sayang ang milyon-milyon binabayad dyan. Kung mapapahamak si Pangulong Duterte dito sa tangang abogado na yan. Sayang ang binabayad ninyo. Yan, tingnan natin ang Nicholas Kaufman. Ano? Nangingibabaw na enerhiya ni Nicholas Kaufman. Yan. Yan. Labor, no? Ibig sabihin, mataas ang enerhiya niya sa pagmamahal o pagmamalasakit at labor, pag sinabi natin labor, mapagmahal, no? Ibig sabihin si Kaufman ay mapagmahal at magaling, matalino. Yan. Bless of Jesus, no? At ang nangingibabaw na enerhiya ay tungkol sa father ng isang babae o si Vice President natin, no? Ayan. At tani ring nahihirapan siya sa isang babae na kalaban niya, lawyer din, no? So I think kung dalawa yon or dalawang lawyer, basta dalawang lawyer, pwedeng babae, lalaki, pero dito sinasabi babae, no? Ayan, ang may hawak ng mas mahigpit na files or document, no? So nahihirapan siya doon sa isang babaeng nakaupong pinakamataas na high emeritus at ang high emeritus din ng Pilipinas or si President Lisa Marcos. Maaaring may mga usapin tungkol doon at usapin kay Bibi Sara, no? So naninimbang siya and win, no? Meron tayong nakikita sa enerhiya ni Kaufman about financial o malaking halagang pera. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito kay Nicholas Kaufman, ha? Parang gusto niya niyang napasakamay din ng malaking halaga na binibigay ng sign nitong tarot card, the million sign o converted na sa sign of kanilang currency, no? Ang nangingibabaw kay Nicholas Kaufman is as in lover, and then isipin dito sa dalawang magkabilang panig na high emeritus sa babae, kalaban o humahad lang sa isinusulong o pinaglalaban din ni Bibi Sara, no? At malaking bayad kay, hindi ko alam kung anong ibig sabihin itong malaking bayad kay Nicholas Kaufman. Yan. Aloka. Pero hindi na sasabihin ko, meron tayong mas malalim at hindi ko pwedeng sabihin at maaaring sensitibo o hindi dapat sabihin. Kaya ito lang yung mga signs, sinasabi ko sa inyo, kayo nang bahala magbubuo ng istorya or ng idea nyo na makakabuo kayo ng katotohanan dito sa tarot card. No? Parang, hindi ko alam kung may kasunduan to, no? Trade. Parang trade. Kasi alam mo, yan, trade, ano? Yan, parang mayroong kasunduan, whatever, no? Na mga involved ang financial, no? Babae, and then lover. No, ibig sabihin, may mga ganong factor, no? May mga ganong enerhiya na nangingibabaw kay Nicholas Kaufman, no? Para sa mga hindi nakakaalam at gustong malaman, kung titingnan nyo ang pangalan ng Nicholas Kaufman ay may ibig sabihin din yan. Nakikita ko sa pangalan niya ang pagiging isang, dun sa Nicholas niya ay victory, no? Victory of the people. Maaaring yan ay tagumpay ng mga tao or tagumpay ng tao, no? At ang kanya namang Kaufman ay trader or trade, o no, o kalakal o kalakalan. So parang papasok dun yung pagkatao niya sa mga psychologically natin, no? Dahil titignan natin din yung mga ibig sabihin ng pangalan. Kaya malalaman din natin yung mga ilang sangkap na ibig sabihin ng or meaning dun sa pangalan. Kasi ang Nicholas ay yan ay parang panglaban o kaya tagumpay dahil yan ay people, no? O tagumpay ng bayan. Yun, tagumpay ng bayan. Tapos yung Kaufman is a trader, no? Sa ano rin yan, parang may ibig sabihin. So yan ang nakikita natin dito. So tingnan natin ang pitong card ni Kaufman, na ang dalawa sunod. Yari. Ayan, tignan natin ang pitong card ni Nicholas Kaufman. Yan. Unang card, tingnan natin.
justice. Naninimbang at nasa justisya o justice system ang hinaharap niya laban kay PRRD. Actually, alam naman natin na nandun nga sila sa justice system, ano? At siya ay naninimbang at siya ay naghahanap ng justisya ni PRRD. So, tingnan natin kung maaaring merong 60% tayong nakikita sa ginagawa niya kay PRRD para ipagtanggol. No? Kasi merong justice system, ano? Kaya medyo natatagalan pa sa dahig o doon sa kanyang prison si PRRD. Okay, 3 beses na kabiguan o kalumbayan na nagaganap o nangyayari sa pagsubok ni Kaufman kasi 3 kabiguan na maaring kinalulumbay niya o pinaluluksa o pinanghihinayang na hindi niya maitayo mag-isa or whatever na kakailanganin niya o meron siyang balisa din na pag-iisip kung paano niya malalabanan at mapapadali ang proseso sa pagpapalaya kay President Duterte. So, kailangan ang masusing pag-iisip at concentration at hakbang na gagawin sa mga planong pinaglalaban niya sa kaso ni PRRD. So, mean to say, marami rin sa kanyang nagagalit sa side ng mga kalaban at siya ay ayaw niya magpa-distract. Ngunit, mayroong mga pakinabang sa kanya ang mga tao na galit sa kanya. Ito yung nasa side ko rin na syempre, hindi naman siya kauri natin or ibang lahi siya at tagapagtanggol din na mismong taga-Hague siya or taga dun siya sa lugar na yon. Meaning to say, from ICC, tagapagtanggol din siya at kilala at tanyag at sikat. Ngunit, meron siyang distraction. Nakakaramdam si Nicolas Kaufman ng mga distraction sa sariling concentration. Nangidumi-distract siya kanya. Ang daming umaalulong sa kanya. Para siya ay guluhin at kung ano ng mga sinasabi sa kanya or maaaring nagbibigay isipin din kay Kaufman. Yan. Nicolas. Damon. Sikat ngunit madilim. Parang mag-50-50 yung kanyang situation sa kaso ni PRRD. Alright, kaya mabagal. Okay. Siya'y nalulungkot. Ngunit parang may nangyayaring suhol o kaya invitation kay Nicolas Kaufman. So, ayan. Parang merong invitation o offer and tulong sa kanyang kalungkutan at siya ay nag-iisip kung kanyang paano niya babalansihin o kukumbinsihin yung sarili niya na gumawa ng tama at manaig ang tama sa kanya sapagkat may mga tukso sa kanya the under of on air. Parang nagkakaroon siya ng pag-aalinlangan o balisa na para mas pabilisin ang kaso ni PRRD. May kabagalan, kaya may kabagalan. May mga tukso sa kanya nag-aalok o nag-o-offer. Ito sabi lang ng tarot card to, hindi ako naninira. Kasi dito, sinasabi dito, merong sa kanyang maaaring unexpected event or magbibigay na invitation or pandagdag sa kanyang kita or negosyo or transaction. Kasi siya ay isang trader or kalakalan. Kaya may ugali siya na nangangalakal or nag-trade si Kaufman o Nicolas Kaufman. At nakikita natin dito na mayroong mga something wrong and something right and mas nagkakaroon ng tukso na siya ay maaari inooperan o binabayaran ng kalaban or whatever. Basta may mga ganong factor at situation and the way na nangyayari. And then, number 9, isang babae ang magiging dahilan din ng hadlang sa kanya upang madaliin or isulong ang kaso agad ng PRRD. Kaya si Nicolas ay may kasayahan na may kalungkutan. So, balisa. Pero pinakikita niya pa rin sa taong bayan na he is a victory of the people. And then, malalaman din dito na isang mahiwaga o malakas na may kapangyarihang babae ang maaaring umadlang sa kanya o matindi niyang makakalaban para siya ay ma-convince and then hadlangan yung kanyang pagtatanggol kay PRRD. Kaya meron siyang mga doubt, pag-aalala or pag-aalinlangan at kondisyon. Kaya may mga kondisyon na lang siyang binibigay or ibibigay sa tao or sa mga nagtatanong sa kanya, at marami dyan hindi ko rin alam kung sino tong anong lalaki na nakaupo sa trono at makapangyarihan. Ngunit ito ay maaaring ito na lang din ang pag-asa o maaari talaga makatulong ang isang matandang lalaki dito na mas makapangyarihan na nasa trono. Ayan. Merong powers na pwedeng makumbins nitong matandang to kung ito ay kikilos, or magdidesisyon o magdidecide. I don't know kung sino to, pero kayo nang bahala mag-isip kung sino yan. And then, two mirror factor naman yung sinasabi rito na alanganin
isang din na nakaupo na nasa trono din na medyo bata pa na mapangyarihan ang humahadlang sa kanyang mga sinusulong or kinakalakal kasi trader at saka name of the company si Kaufman, parang ganun siya kalakalan ang kanyang misyon o trabaho at naangkop sa kanyang pagkatao or na aura na